Let's try that again tomorrow, Bianca. Wika ni Daniel habang nagmamaneho. You have work, Daniel. Mabilis kong sagot sa kanya. Kahit hindi ako pumapasok ng ilang buwan, the company can survive without me. Ngising saad nito. Yabang naman, natatawa kong bulong. Baguio? Anong gagawin natin doon? Napatigil tuloy ako sa pagsubo dahil sa bigla niyang saad na pupunta kami ng Baguio bukas. Nothing. I just want to go there with you. Simpleng sagot niya sa akin. Nakita kong pagngiti ni Nanay Sally. Kasabay namin kumain ng mga kasambahay, driver at si Manong Guard. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagpaluto ng maraming pagkain na halos lahat naman ay ang paborito kong nasa long table. Ginanahan tuloy akong kumain dahil marami kaming kumakain ngayon sa table. Medyo tahimik nga lang sila at si Daniel lang at akong laging nagsasalita sa hapag. Minsan din sumasagot si Nanay Sally at si Ate Mabel. Hindi ka papasok sa opisina mo bukas? Umiiling lang ito bilang sagot sa tanong ko. Isasama natin si Nanay Sally para mabisita niya ang isa niyang kapatid. Tumango na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Isang araw nang nakalipas nung minsan kaming kumain sa street foods, ay mas lalong nag-ibang trato sa akin ni Daniel para mas lalo siyang naging sweet, I think, at sobra niyang lambing. Akong nahihiya kapag nakikita kami ni Nanay Sally at ibang kasambahay. Parang hindi ako makapaniwala. Sobrang dami nagbago sa aming dalawa. Tuwing nasa opisina ang binata, hindi niya makakalimutang mag-text sa akin o tumawag kung anong ginawa ko. Kumain na ba daw ako? 5:00 pa lang ng hapon nasa bahay na si Daniel. Sobrang natutuwa si Nanay Sally sa nangyari, pati na rin ang mami ni Daniel. I felt a little bit nervous nang nasa harap na ako ng kwarto ni Daniel. Hindi itong unang beses na pumasok ako sa kwarto niya, pero kinakabahan pa rin ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at napakagat sa ibabang labi. Nang papasok na ako sa kwarto, sumalubong sa akin ang malamig na buong kwarto. Bago ko sinarado ang pinto, tahimik akong humakbang. Nahagip ko ang picture niya. Nung una akong pumasok dito, masyadong malaki ang kwarto ni Daniel para sa kanya. Napangiti ako sa bawat picture na nakikita ko. Nasa iba't ibang lugar ang background sa bawat picture. Tumigil ako nang mahagip ng tingin ko ang isang picture. Isang matanda at batang Daniel. Sobrang laki pa ng ngiti ni Daniel kahit wala siyang ngipin sa ibabaw. May simpleng suot pa ang batang si Daniel dito. Pero kitang-kita ko ang saya ng mga mata niya. Halos napatalon ako sa gulat na may yumakap bigla galing sa likod ko. Narinig kong mahinang tawa ng binata dahil sa reaksyon ko. Pinalo ko ng mahina ang braso niya. Pero hindi pa rin ito tumigil sa pagtawa. Ilang sandali pa'y kumawala ito sa yakap at lumapit sa picture na tinitignan ko. Kinuha niya ito at tinignan sa malapitan. Meet my Lola Maria, babe. Sayang at hindi mo siya nakilala. Napangiti ako ng maliit bago bumalik ang tingin sa larawan. Siyang nag-alaga sa'yo ng bata ka pa, diba? Tumango ito bilang sagot. Paano mo nakilala si Ate Danica? Tumingin ito sa akin at ngumiti. Nung naghahanap ng apartment si Ate Joanne, ako ang tumulong sa kanya. Hanggang sa napalapit ako sa kanya. Siya rin na nag-alaga sa akin nung nawala si Nanay Maria. Iniwan niya ako sa apartment dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Ilang taong ka nang iwan ka ni Ate Joanne sa apartment niya? Magpa-5 na ata ako noon. Binalik niya ang larawan sa dating kalagyan nito. At dinala naman niya ako sa kwarto niya na umupo sa mahabang sopa. Ang bata mo pa. Mabuti at okay lang sa'yo ang iwan. Sanay na ako. Nagtitinda kasi dati sa palengke si Nanay Maria. At minsan ako yung inuutusan niya at umuwi ako sa bahay namin na mag-isa. Minsan naman, hindi ako sinasama ni Nanay Maria. Masyado akong mature mag-isip sa edad ko. Dahil na rin siguro mulat ako sa kahirapan. Kwento ni Daniel. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kwento niya. Para sa akin, sobrang nakakahanga si Daniel. Sobrang bata niya pa para mamulat sa ganoon na buhay. Masaya na ako sa maliit na bagay. Hindi ako mahilig sa laruan. Mas gusto kong kausap at makasama si Nanay Maria at Ate Joanne. Dahil buo na ang araw ko kapag kasama sila. Uminit ang sulok ng mga mata ko. Pareho tayo. Buong buhay ko, all I want is my father's attention. All I want is him. I don't need anything. I want my daddy's love.
Marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Sumandal ako sa balikat niya at naramdaman ko naman ang paghalik nito sa ibabaw ng buhok ko. What do you want to watch? Biglang saad ng binata. Umangat ang tingin ko sa kanya. Sabi mo, pwede naman dito manood tayo ng movie. Mas romantic nga yun dahil tayo lang dalawa dito. What do you think, babe? He whispered. Huminit ang magkabilang pisngi ko sa ginawa niya. Bigla ko siyang pinalo sa braso kaya tumawa ito na para ba akong inaasar. Ewan ko sa'yo. Nauutal ko pang sagot at medyo lumayo ng kaunti sa kanya. Hey, I'm just kidding. What movie? Tiningnan ko siya ng masama dahil nakangisi pa rin siya sa akin. Pagkatapos niyang makapili ng movie ay dumating naman si Nanay Sally na may dalang isang bowl ng popcorn at orange juice. Salamat, Nay. Samahan niyo po kaming manood. Wag na mga anak. Mag-enjoy na lang kayo. Matutulog na rin ako. Sige po, good night, Nay. Tumayo ako para humalik sa pisngi niya. Good night, Nay. Rinig kong saad ni Daniel. Ngumiti lang si Nanay Sally sa amin at tumango bago lumabas ng kwarto. Nagsimula na ang movie. Naakbay naman si Daniel at nakasandal naman ako sa balikat niya habang nasa tabi ko ang bowl ng popcorn. Natigilan naman ako nang makita ang sunod na scene sa movie. Naging awkward tuloy ang buong paligid. Naiilang akong tumingin sa binata kaya agad akong napaiwas ng tingin nang nakatingin din ito sa akin. Halos napatalon ako sa gulat nang bigla na lang niya akong ninakawan ng halik sa pisngi. Lumaki ang dalawa kong mga mata. Mabilis na umalis si Daniel sa tabi ko at lumabas sa kwarto niya. Dahan-dahan na umangat ang kamay ko sa pisngi kung saan niya ako hinalikan. Namula ang buo kong muka at nagtatago ng ngiti sa labi. I cover my red face with my hands. Rinig na rinig ko ang tibok ng puso ko na para bang tumatakbo ko ng ilang metro dahil sa sobrang lakas ng tibok na yun. What did you do to me, Daniel? Wika ko sa sarili. 6:00 kaming nagsimulang bumiyahe. We used his black SUV car. Nasa backseat si Nanay Sally habang busy sa phone niya. I glanced at Daniel in the driver's seat. He gave me a sweet smile and held my hands. I also smiled at him in answer. Excited din akong pumunta sa Baguio. This is my first time to go to another place. Nasanay lang siguro ako na bahay at school lang ang lugar na napupuntahan ko. I heard na maganda ang Baguio at malamig ang klima doon. I can't wait to go there. And also I'm excited to meet Nanay Sally's sister. Ang alam ko ang nurse ang nakatira sa Baguio kasama ang asawa nito at 2 anak na babae at lalaki. I can't wait to meet them. Nagtanong si Nanay Sally kanina kung bakit hindi na lang chopper or helicopter ang gamitin namin. Pero ang sagot lang ni Daniel, he wants to experience using his car on a trip with me. Nagtataka kasi si Nanay dahil kapag may business trip ito, ay chopper o helicopter ang gamit nito. Madaming bagay na gustong ma-experience ni Daniel na kasama ako. Ang mga bagay na hindi niya pa nagagawa. Hindi ko naman ikakailah na kinikilig ako sa simpleng galaw ng binata, kilos at mga salita. Ibang-ibang Daniel ang nakakasama ko ngayon. Ibang-iba sa una naming pagkikita. Sa suot at pananalita nito'y malalaman mong mayaman ito at babaero. Pero itong kasama ko ngayon, parang hindi siya. Sobrang daming nagbago sa kanya. Hindi naman ako lang ang nakapansin sa pagbabago niya, kundi si Nanay Sally at ang ibang kasama namin sa mansyon. Kahit ang magulang niya. Sabi ni Nanay Sally parang bumalik ang dating batang si Daniel. Yung dating masayahin. Yung Daniel na kilala nila. Kumunot naman ang noo ni Bianca dahil parang may nakatitig sa kanya. Naramdaman ko naman ang pamilyar na mabangong hininga. Nagising ako ng may anong bagay na lumapat sa labi ko. At nang imulat kong mata ko, ay ang mukha ng binatang nasilayan ko. Kaya buong puso kong tinugon ang halik niya. Good afternoon, babe. Malambing na saad ng binata bago tumitig sa akin. Napaayos ako sa pagkakaupo sa passenger seat at tumingin sa labas ng bintana. Nasa harap kami ng isang restaurant. Dumaan naman ang mata ko sa rearview mirror at nakitang wala si Nanay Sally doon. Nasaan si Nanay? Baka sa boses kong bagong gising dahil sa paos. Nagpresenta si Nanay na siya na lang ang mag-order ng pagkain natin. Sagot naman nito. Naiilang nang ngumiti ako kay Daniel. Napabaling naman ako bigla sa likod ng bumukas ang pinto. Binigay ni Nanay Sally ang mga in-order niya kay Daniel bago umayos ng upo.
Sana ginising niyo na lang po ako, Nay. Ako na lang po sanang nag-order. Umiling si Nanay sa akin. Okay lang, nak. Gusto ko na rin kasing tumayo dahil sumasakit ang balakang ko dahil sa kakaupo. Ngumiti na lang ako dito. Bakit hindi kasi akong ginising ng lalaking to? Tiningnan ko ito ng masama. He mouthed, "What?" Tapos nagising pa akong hinahalikan nito. Aniya sa sarili pero sa loob naman ay nandun ang kilig. Umiling na lang ako at kumuha ng pagkain. Binigyan ko rin si Nanay Sally ng tubig dahil nagsisimula na itong kumain. Dapat pala isinama natin si Mang Arnel para may kapalit ka. Paano ka ngayon kakain? Tanong ko sa binata habang busy ito sa pagmamaneho. It's okay. I'm not hungry. Just continue eating, Bianca. Gumuso naman ako ng bahagya at uminom ng tubig. Nilagyan ko ng kaunting kanin at ulam ang plastic spoon at inilapit sa bibig ni Daniel. Tumango ako at ngumiti para kainin niya ang nasa harap niya. Ngumiti ito't nangaasar kaya mas lalo kong inilapit ang spoon sa kanyang bibig. Nangangalay na ako. Wika ko pagreklamo sa kanya. Nakangiti naman itong isinubo ang pagkain. Nahampas ko tuloy ang braso niya at mahinang kinurot ang gilid ng tiyan niya sa inis ko kasi parang nangaasar pa ito. Tumawa lang ito ng malakas kaya hinampas ko siya ulit. Mamaya na kayong maglambingan dyan, baka maaksidente pa tayo. Wika naman ni Nanay Sally. Natigil naman sa pagtatawa si Daniel nang pinagsabihan kami ni Nanay Sally. Ikaw kasi. Saad niya habang tumawa ng mahina. Anong ako? Ikaw kaya? Tumango na lang ito na para bang sumuko na at hindi pa rin nawala ang pangaasar niyang ngiti. My eyes roaming every part of the mansion, to the glass wall painting, base and many more. Kulay puti ang kurtinang gamit na sobrang kapal at carpet. 2 palapag ang mansyon. Napayakap ako sa sarili dahil sa lamig. Kahit nandito na kami sa loob ng mansyon ay ramdam ko pa rin ang lamig ng Baguio. Daniel held my hand, kaya napatingin ako sa kanya. Ngumiti ito at hinalikan ako sa gilid ng noo ko. Bumaba kami sa hagdan para sa breakfast. Gabi na kaming dumating, kaya hindi ako nakatingin sa loob ng mansyon dahil sa sobrang antok. Kaya agad kaming pumasok sa silid para magpahinga sa matagal na biyahe. Simula nung naging okay na kami ni Daniel, my all things transferred to his room. We slept together. At first, it was awkward but as days passed, I feel comfortable around him. Minsan nga hindi ko maintindihan ng sarili. Kapag ako lang ang nakahiga sa kama ay parang hinahanap kong mainit niyang yakap. Ang pag-unan ko sa braso niya at pagyakap ko sa kanya. But his hands on the bed make me calm and feels like he's with me. Kaya mga ilang oras ako sa kama ay dadalawin rin ako ng antok. May kasamang isang kasing edad lang ni Nanay Sally ang naghanda ng breakfast sa dining. Napangiti ako dito nang ngumiti ito nang makita ako. Umupo naman si Daniel sa tabi ko habang nakahawak sa kamay ko. Sa inyo rin to? Pabulong kong tanong sa binata while his hand was moving slowly. Yes, Mom bought this. Kapag nag-aaway sila ni Dad, dito pumupunta si Mom. And of course, Dad didn't know about this place. Parang naging secret place ni Mommy ito kapag nag-aaway sila ni Dad. Kaya sobrang tagal talagang mahahanap ni Dad si Mom. Kung hindi lang i-announce ni Dad sa TV o sa radyo na hinahanap niya ang asawa niya, ay hindi magpapakita si Mom kay Dad. Napatawa naman ako ng mahina sa narinig ko na kwento ni Daniel. Hindi ko inakalang may ganong side ang daddy ni Daniel. Kapag pag-ibig ang pinag-uusapan, magagawa talaga mga bagay na imposible. Love is that strong, ha? So, nasa tiyan ka na ni Mommy mo nun? You call her Mommy now? Gulat na saad sa akin ni Daniel. May mali ba sa sinabi ko? Wala naman. Ngumiti lang ito ng matamis at mabilis siyang ninakawan ng halik sa pisngi. I think my cheeks are red right now. Ang bilis lang talaga ng reaksyon ng katawan ko sa maliliit na kilos ni Daniel. Tumikhim ang binata tapos naiilang na tumingin sa akin. Yes. Kwento ni Mommy nung pinagbubuntis niya ako sobrang nataranta talaga si Dad. Dahil buntis pa si Mom noon. Tapos hindi pa niya kami mahanap. Halos umiiyak na si Dad habang nag-a-announce sa TV. Kakain na tayo. Natigil ang pagtitigan namin ni Daniel dahil sa malakas na boses ni Manang habang dala ang iba pang pagkain. Pareho kaming natigilan at nagsimula ng kumain ng breakfast.
Walang pagsidla ng kaligayahan niya ng mga sandaling yon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.